Hey, what's up mga idol? Welcome back ulit dito sa ating anime recaps. Ituloy natin yung ating usapin dito sa ating Double Dungeon. Nandito na nga tayo sa next episode natin kung saan pagkatapos ng matinding habulan sa higanting estatwa, makikita natin ang madaming miyembro ng grupo ni Mr. Song Jinwoo ang namatay o di naman kaya ay may natamong malalang mga sugat. Nagkalat sa sahig ng temple o dungeon natin ang mga katawan at dugo ng mga namatay. Sa isang banda, naputol nga ang mga paa ni Mr. Song Jinwoo at sa ngayon ginagawa ni Miss Yohe ang lahat ng kanyang makakaya. Magaling na healer si Miss Yohe pero hindi niya kayang ibalik ang naputol na paa ni Mr. Song Jinwoo. Tinatry niya na i-heal talaga si Mr. Song Jinwoo hanggang sa ma-reach niya ang peak ng kaniyang powers at dahil dito nagdugo ang mga ilong at mata ni Miss Yohe. Sagad na nga sa paggamit ng healing powers si Miss Yohe. Habang ginagamot ni Miss Yohe si Mr. Song Jinwoo, nag-uusap ang mga nakaligtas na members ng ating grupo. Sabi ni Mr. Song, 17 sila nang pumasok sa dungeon. Pero sa kasalukuyan, ngayon ay nasa 7 na lamang sila. Isang nakakalungkot na pangyayari dahil lamang sa gusto nilang magkaroon ng jackpot sa dungeon na ito. Halos lahat ay nagbuwis ng kanyang buhay sa double dungeon natin. Sa kanilang 7 na natira, 2 ang may major injury. Ito nga si Mr. Song na naputol ang kamay at si Mr. Song Jinwoo na naputol naman ang paa. Pero kahit na kalalampas lang ng peligro sa kanilang buhay, naninisi pa rin itong si Mr. Kim kay Mr. Song naman. Kasi siya nga daw ang nag-decide na pasukin nila ang dungeon na ito. Habang nag-uusap sila ay gumalaw naman ang higanting estatwa. Kinabahan tuloy sina Mr. Song kung mag-uumpisa na naman ba ito sa paghahabol sa kanila. Pero hindi naman ito matake sa kanila bagkus mayroon itong pinalabas na circular na altar sa harapan ng ating mga bida. Ano na naman kaya ito? Sabi ni Mr. Song. Kinakabahan na naman sila kasi bawat pangyayari sa loob ng dungeon ay marami nga ang namamatay sa kanilang members. Sumakot bigla si Mr. Song Jinwoo at sabi nga niya, isang altar ang lumabas na ito. Para kasing kaparehas ito ng mga biblical stories. Di ba kasama lagi sa mga kwento at test na ginagawa ang kung kaya nilang mag-sacrifice para sa iba. Usually, di ba ang mga ganito, ang mga sinasacrifice ay mga sheep, baka, baboy, bata o mga virgin na babae. Ang pangatlong rule sa Cartinon Temple nila ay thou shall prove thy faith. Biglang sagot si Mr. Kim at ang sabi nga niya, parang naiintindihan niya ang sinasabi ni Mr. Song Jinwoo. Kailangan nilang pumatay ng isa sa mga members nila para malampasan ang pangatlong test na ito. Di ba? Siyempre, takot ang mga bida na may mamamatay na isa sa kanila para makaligtas ang karamihan. Pero quick deciding itong si Mr. Kim at tinuturo na niya ngayon na ang isacrifice nila dapat ay ang may kasalanan. Walang iba kundi ang leader nila na si Mr. Song. Naalala nga niya ang kaibigan niya na si Mr. Park na nagkukwento sa kanyang mga anak na asawa at 10 members pa na namatay nga dito sa dungeon. At lagi nga niyang idinidiin si Mr. Song ang dapat managot sa kanila. Walang magawa si Mr. Song kundi tanggapin ang judgment ni Mr. Kim. At pumapayag na nga siya na siya ang dapat mag-sacrifice sa kanila. Habang palapit sa altar si Mr. Song, napapaisip si Mr. Song Jinwoo sa desisyon na ito. Parang may mali. Hindi dapat si Mr. Song ang mag-sacrifice kasi nagbutuhan naman sila at hindi sole decision ito ni Mr. Song. Pero nang nasa altar na si Mr. Song, biglang nagkaroon ng kulay pula na apoy ang gilid ng circular na altar. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sabi ni Mr. Song, meron bang nakakaalam kung ano nangyayari? Para mapag-aralan ito, nag-request naman si Mr. Song Jinwoo na ilapit siya sa altar para makita niya ito. Hindi na makalakad si Mr. Song Jinwoo kaya meron siyang mga kasama na nagtumulong para dalhin siya sa altar. Okay lang ba na pumunta tayo doon, sambit ng isang member? At okay lang naman daw, sabi ni Mr. Song Jinwoo. Nang ang tatlo sa kanila ay pumunta nga sa altar, nagliyab din ang tatlong apoy sa altar.
Ganito pala ito nag-work, sabi ni Mr. Song Jinwoo. Ibig sabihin, gets na niya ang principle sa circular na altar. Tinanong ngayon ni Mr. Song Jinwoo si Mr. Song kung ilang araw na ang nakalipas at kung may darating na rescue para sa kanila. Nakakapag-usap na sila ngayon na maayos kasi kumalma na nga ang higanting estatwa. Sabi ni Mr. Song, ito ang pang 1 week since nag-open ang dungeon na pinasok nila. Pero dahil rank D nga lang ito, pwedeng hindi ito masyadong pansinin ng ibang hunters dahil low rank nga lang ito, di ba? Natatakot si Mr. Song na bago dumating ang tulong, gagalaw na din iba pang mga estatwa na nasa paligid ng dungeon. Ngayon mahalaga ang mga dates na to kasi after 7 days, pag hindi namatay ang boss sa dungeon gate, nagkakaroon ng tinatawag natin na dungeon break. Ang break na ito ay nagbibigay daan sa mga beast at monsters na nasa loob ng dungeon na makalabas sa Earth at pwedeng umatake ito sa mga inosente na civilians. Kaya nga ang true objective talaga ng mga dungeon raids na ito ay tapusin ang mga boss ng dungeon, mag-close ito para sa safety ng mga tao sa labas ng dungeon. Kapag nagkataon ang mga monsters na hinaharap nila ngayon ay pwedeng makalabas sa dungeon, di ba nga meron silang isang higanting estatwa na sobrang lakas, nakakatakot dahil sa mga laser nito sa mata. Balik tayo sa dungeon. Sabi ni Mr. Song Jin-won, pwedeng mag-activate ang magic circle nila. Kaya pumunta na din sa tabi nila ang iba pang hunters. At bigla nagkaapoy nga corresponding sa dami ng natirang hunters yung ating magic circle. Pagkatapos nito, bigla nagkaroon naman ng blue na apoy sa labas sa magic circle. Mas madami ang blue na apoy na ito. Then nagbukas ang pintuan ng dungeon. Kaya takang-taka ang mga bida natin. Nagsimula na nga ba ma-activate ang mga susunod na pwedeng mangyari? Pagkatapos nito, nagkalampagan din ang mga nakapalibot na mga estatwa sa kanila at nagsigalawan ito. Siyempre, kabado na naman ang mga members natin. Dito nagtatapos mga idol ang episode number 8. Mukhang malapit na magkaroon ng katapusan ang Dungeon Gate na istorya natin kasi kukunti na lang natitira sa ating mga members. Ano na naman kaya ang pagsubok na harapin nila?